Ito, isa pang matinding balita ito. Formal pong hinihiling sa Korte Suprema ni Sara Duterte at ng Office of the Vice President na ibasura daw, ibaliwala, parang ganon, ang motion for consideration ng Kongreso, ng gobyerno at ng pribadong sektor tungkol po doon sa naunang desisyon ng Korte Suprema ruling na illegal ang impeachment laban sa kanya. So, matindi. Ito po ang hakbang ng Office of the Vice President pagkatapos matanggap nila kamakailan ang sulat o order ng Supreme Court na kanilang sagutin, magkomento tungkol sa ipinail na motion for consideration ng gobyerno at nga ng mga civil society at mga marginalized sector. Pakinggan niyo itong balita. Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na sila ng komento sa motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court. Pagtutol ito sa nais ng Kamara na baliktarin ang deklarasyong null and void ng impeachment complaint laban sa bise. Sa 27 pahinang komento na sinumite sa Korte Suprema at nakapost sa website ng SC, hiniling ng bise na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa kampo ng bise, walang kinakailangang factual correction sa desisyon dahil nakasandal ito sa katotohanan. Mga diversion o paglilihis lamang daw ang mga ito sa tunay na rason ng desisyon. Git ng kampo ng bise, nag-commit ng grave abuse of discretion ng Kamara at sadyang binaliwala ang mga inilatag ng konstitusyon na mga limitasyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach. Si Vice President Sara Duterte nagpunta sa Kuwait kung saan binisita niya ang Filipino community. Ayan o. So, patuloy po ang travel ni Sara Duterte sa kung saan lugar sa buong mundo. At ang kanya ng mga abogado ang gumalaw para nga ho dyan sa kailang sagot na gusto nilang ibaliwala, ibasura ang motion for consideration ng Solicitor General, abogado ng gobyerno, ng Kongreso at ng iba pa. So, hindi pa ho tapos ito. Sabi ko sa inyo, hindi pa tapos. Yan ang ating aabangan. Pero baka sabihin ng iba, hindi alam kung ano nangyari. Ay, kailan ba? Ba't ang tagal naman magdesisyon ng Supreme Court? Ayan po yung problema talaga. Ang Supreme Court hindi pwedeng utusan. Hindi natin pwedeng sabihin, oy, maglabas na kayo ngayon, maglabas na kayo bukas. Hindi po. Ang Supreme Court ho ang merong authority. Talaga ho kung ano ang kailang gagawin. Kailan nila ilalabas ang desisyon, maglalabas pa sila ng desisyon o hindi, wala pong pwedeng mag-utos sa kanila. Hanggang apila lang tayong lahat. Yung mga petitioner o complainant ng mga kaso sa Supreme Court, lahat ay mag-aabang lang. Hindi ho pwedeng diktahan ang Supreme Court. Kung kailan gagawin, kailan sila magkakaroon ng final ruling, final decision o resolution, sila po ang merong exclusive na karapatan dyan. Kaya maghihintay tayo kung kailan. At again, hindi naman po masama na umapila na sana ay bilis-bilisan ang mga desisyon para ho magkaroon ng closure ito. Matutuloy pa ba o hindi ang impeachment? Yan po ang issue. Kasi kaya nga naka-archive sa Senado dahil sa oras na halimbawa ay mabaliktad ang desisyon, pwede nilang buksan. Although may debate pa ron kung paano nila alisin sa archive. Yun po yun. So, hindi natin alam. Padami ng padami ang mga umaasang sa lalo madaling panahon ay babaguhin o magpapalabas ng final desisyon ng Korte Suprema. Until now, isang araw, kahapon ba yun? Si Atty. Bukoy, ang spokesperson ng prosecutors, yan pa rin ang kailang paniniwala. At yung buong Kongreso, lalo na yung supermajority sa Kongreso, yan din ang kailang paniniwala ang mababago. Pero hindi natin alam. Abangan natin. Matindi po yung inaaral kasi yung pagsusumite ng sagot ng Office of the Vice President laban doon sa MR, Motion for Consideration, parehas siyang aaralin ng mga maestrado. Hindi naman ho isa lang yun. Ilan ba sila? 15 sila yan. Chief Justice at 14 na Associate Justice. Lahat dadaan sa kanila yan para kanilang aralin tapos magbigay ng recommendation. May kanya-kanya silang opinion, may kanya-kanya silang desisyon dyan sa isyong yan. Kaya ganong karami, 15 silang magde-decide yan. Hindi naman nagkukopyahan yung mga yan.
ang mga associate justice, hindi ho yan bihirang-bihirang nagkaparehas yung kanilang desisyon at opinion. Madalas magkakasalungat. Tapos pag nagbotohan sila, nag-decide kung sino majority, makakuha ng majority vote, yun po yung mananalo sa desisyon. Ganon. Hindi ho yan katulad sa Kongreso, Senado. Sa paggawa ng batas, nagbubulungan, nagpapasahan, nagkokopyahan, nakakampihan. Sa Supreme Court po hindi. Kaya nga timbangan ng katarungan. Makita nyo doon sa Supreme Court, harap ng kailang building sa may Padre Paura sa Maynila. Mayroong malaking timbangan doon. Kagano yung timbangan. Nakabitin yung malaking timbangan. Timbangan nga, kaya nga gano'n yun eh. Pantay-pantayan. Ganun po ang description natin. Timbangan ng katarungan tungkol sa ating mga batas, local or national law. Sila ang nagsasabi kung constitutional or unconstitutional ang mga galaw. Pero yan ay lahat subject for petition, motion for consideration. Ang final, anuman ang final decision, yan ay dapat irespeto, dapat sundin nating lahat. Kasi wala nang pinakamataas dito sa ating bansa pagdating sa paghahanap ng katarungan at kung hindi ang Supreme Court. Kaya nga Supreme Court, the higher court of the land. Kaya pag nagpalabas ng final decision, iyon ang ating kikilalaan at susuportahan. Itong kanilang inilabas na ruling, hindi ito final decision. Hindi yan final. Yung final decision, after pa nitong mga motion for consideration. Pero yung iba nagpapakalat, may desisyon na, final na yung desisyon. Panlilin lang yun. Pambubudol yun. Hindi nila naiintindihan ang rule of law. Hindi nila naiintindihan ang proseso. Pero yung mga nakakaintindi, hindi naniniwala dun sa pambubudol ng mga kung sinong gumagawa niya na final na ito, tapos na ito, ganun, kalokohan. Hindi pa tapos. Abangan natin ang final decision. Okay? Sige. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Wala naman personalan dito. Issue lang. Gusto ko lang maging bahagi ako ng dagdag sa inyong kaalaman, dagdag na impormasyon, naniwala man kayo o hindi. Sigurado makakakuha kayo ng mga impormasyon sa ating mga sinasabi. Hindi naman tayo nagayabang dahil yun ang layunin ng aking mga channel. Yung maging educational, yung ating topic. Makadagdag ng kaalaman. Kung may stress man kayo, pero kung yun ang totoong balita, wala tayong magagawa. Pero at least alam nyo, may idea kayo. Ano ba ito? Ano ba yun? Ano bang nangyari? Bakit nangyari? Yan po yung aking ginagawa. Kaya nga inaaral kong mabuti, sinusuri kong mabuti. Hindi tayo nakikipag-unahan sa balita. Inaaral ko yung mga ginagawa kong topic para hindi kayo naliligaw, para makatulong naman ako sa inyo. Ngayon, yung iba ay troll o basher, ay kahit anong paliwanag natin, saradong isip niyan. Huwag na natin patuloy yung mga yan. By the way, kaya nga pala nababanggit ko yan, yung pong aking messenger sa Facebook, di ba? Yung Facebook natin, meron akong Facebook, pero yung sa messenger po, nagkaroon ako ng problema. Hindi ko nare-receive yung inyong mga message at comment. Pasensya na po kayo. Dati, pag nare-receive ko yan, nagre-react ako, nagko-comment ako, pero ngayon hindi ko humagawa. Nagkaroon ng problema yung messenger natin. Hindi tayo makapag-react. Hindi ko rin nare-receive yung inyong mga comments. Siguro dito na lang YouTube. Yan nababasa ko kahit pa paano yung inyong mga comment reaction sa mga topic natin araw-araw.